Sa kaso ng sex for flight, sa kabila ng masamang dinanas ng mga OFW sa gitnang silangan mula sa tukoy na kawani ng Embahada ng Pilipinas doon, hindi matanggap ng mga biktima ang magaan na parusang ipinataw ng pamahalaan sa mga salarin. Para sa detalye, muling mag-uulat si Sam Ramirez. Namaltrato at naabuso na sa pinapasukang trabaho, nakaranas pa ng pambabastos mula sa mga opisyales ng Philippine Overseas Labor Office sa Riyadh, Saudi Arabia. Yan ang naging karanasan nila Annaliza at July, di nila tunay na pangalan. Nakatakas po ako sa amo ko, pero ma'am, grabe po talaga ang experience ko sa kanila, ma'am. Kasi panonin, ma'am, talagang para akong nasisiraan ng bait kasi wala akong kain, ma'am. Tapos sumakay ako ng taxi, ma'am. Naglakas loob talaga akong sumakay ng taxi papuntang Embahada, ma'am. Muntik pa akong ma-rape ng taxi driver, ma'am. Kasi dinala kasi niya ako sa desierto. Doon po ako nirip sa CR, tapos tinalian yung liig ko. Tinali doon sa may inidoro, tapos yung pang nila dito sa ulo, yun ang tinali la sa leg ko. Tapos yun, nirip ako na akala ko mamamatay na ako noon. Nagising na lang ako na, kumbaga... Kabilang si Annaliza at July sa mga naging biktima ng Sex for Flight scheme, kung saan binabastos umano sila ng mga POL officials, partikular sina Labor Attaché Adamusa at Second Labor Attaché Antonio Villafuerte. Humihingi din umano ang dalawa ng iba't ibang sexual favors. Kapalit nito ang pag-uwi sa Pilipinas ng mga babaeng OFWs. Mga magagabi na po, nasa polo pa ako. Sabi ni Mr. Villafuerte, Annaliza, maghintay ka lang dyan at ipapatid kita sa in-charge ng bahay Kalingap. Noong una, marami kami sa van, ma'am. May mga hinahatid-hatid siya sa mga kasamahan. Din nung bandang huli, ma'am, ako na lang mag-isa sa van. Doon na niya ako binastos, ma'am. Sabi niya, naltrato ako ganyan. Kinundo ko lahat sa kanya, sir, ganito ang ginawa sa akin ng employer. Na-rape ka, nahipuan ka, ginalaw ka. Sabi ko, hindi po, sir. Iginasyak ako, ma'am. Sabi ko, hindi po, sir. Sabi niya, ngayon, kung hindi ka na nahipuan, ako na lang ang hihipo sa'yo. Pwede ba yun? Matatanda ang binigyan lamang ng 1-month suspension ng DOLE si Labor Attaché Adamusa. Gayon din si Mario Antonio na isinuspindi naman ng 4 na buwan para sa negligence of duty na siyang ikinadismaya naman ng mga biktima. Pati na din ni Weteng scam whistleblower Sandra Cam ang tumutulong din sa mga sex for flight victims. Bakit suspension lang ang ipinataw niya dito sa dalawa niyang labor attaché? Si Musa at saka si Villafuerte. Si Secretary Baldos pinangakuan ng mga taong ito na tutulungan for their livelihood, na maka-move on. Pero kahit isang kusing, wala. Muling dumulog sa media ang mga biktima dahil sa tila pagkalimot na lamang sa kanilang sinapit. Hindi pa rin daw kasi sila nakakatanggap ng pinangakong suporta at tulong mula sa Department of Labor and Employment, lalo na ang mga livelihood projects. Sana nga po matulungan kaming maliliit na tao. Ito, ang hirap talaga. Lalo na ako, walang magulang na tumutulong, wala akong malapitan na kapatid. Ako lang sa sarili ko. May ilang beses ding inimbestigahan ng Senado ang sex for flight sa pangunguna ni Senator Jinggoy Estrada. Aminado naman ang senador na natabunan ito ng iba pang issue. Senator Gingona has requested me if the Blue Ribbon Committee could handle that issue. So I graciously acceded to his request. But unfortunately, there had been 1 or 2 hearings regarding the sex for flight issue because it was overtaken by the events. Siniguro din ni Senator Estrada na di maaapektuhan ng alitan nila ni Senator Gingona ang investigasyon hinggil sa nasabing issue. Sana wag nang idamay yung personal na alitan namin ni Senator Gingona sa kapakanan ng ating mga biktima ng sex for flight. Sinubukang kunan ng pahayag ng PTV News ang DOLE, ngunit karamihan sa mga opisyales ay nasa ibang bansa para sa official business. Para sa Telebisyon ng Bayan,